Ang pag-uusapan natin ngayon yung understanding success. Ano ba talaga yung ibig sabihin nito? Siguro bago tayo mag-start, let's pray muna. Lord, thank you Lord sa umagang ito. Dinakunan nyo naman kami dito sa lugar na ito upang mag-aral ng iyong salita, pagbulay-bulayin, at may tanim sa aming mga puso't isipan. Ganun din po at may apply namin sa araw-araw naming mga buhay, Lord. Habang nandito kami sa mundong ito, kami ay magpapatuloy, lumalakad sa iyo, magpapatuloy kaming may pag-asa lagi sa iyo, Lord. Alam namin kayong ang Diyos ng pag-asa, ang aming Diyos na buhay, maasahan, Lord. Dahil kayo ang aming Creator, wala na pong iba, Lord. Thank you, Lord, sa umagang to. At itago niyo po ko sa inyong likuran para i-guide niyo ko, Lord, kung ano man yung pasasabi niyo sa umagang ito, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, ang topic natin ngayon ay about success. Siguro, parang, meron bang, asan yung mic natin? Kasi magtatanong lang ako, mag-a-ask lang ako ng parang survey lang. Asan ba yung mic natin? Ayan. How would you define success? Ano ba ang masasabi mo, ang insight mo about success? Ikaw, Princess, ano ba yung pagkakaintindi mo dyan? Kasi, total, bata-bata ka para makita mo kung ano yung magiging future mo later on. For me po, yung success po is pag, yung, saan po ba? Sa work or sa... Hindi, in terms, in general, pwede rin. Oh. Kahit Taglish lang, okay lang. As a student, ano ba yung mo? Gusto mo bang mag-artista? Gusto mo bang mag-model? Yung success po for me, kapag nakuha ko na po kung ano po yung mismong goal ko po sa buhay. Like, kunwari sa work ko, if nakuha ko na po yung work na dapat, yung pangarap ko po, tapos kapag nakakapag-provide na po ako sa family ko, ganun po. Ayun. Ayun po yung success ko. Sige. Okay. Kay Ira naman. Ira, ikaw. Sige. Sige, kahit short answer lang. Ayoko po ng English. Filipino po ako. How would you define? Para sa akin po, yung success is something na parang just yun sa yung goal na gustong-gusto mo. Kasi syempre, hindi naman natin matatawag na success yung isang bagay kung wala tayong gustong ma-achieve. Marating, no? Abo. Yun lang po yun sige. sa akin. Okay. Thank Si you. Ate Liza din daw. Hindi, iba naman. Medyo, adult. Ito si Kuya Christian. Nag-aaral pa rin to eh. Sige, ano ba yung Yun. success na masasabi mo? Sa akin, success siguro is yung bawat plano ko siguro is somehow natutupad step by step. For example, is yung una mo nag-graduate, then after na makapagtrabaho, then next time is makapag-provide sa family. Yes. Ayun lang, family lang. Yes. And then, wala na, yun lang. Career. Tapos mas lalo pa mas yumabong sa simbahan. Sa salita ng Diyos. Siyempre. Yun. Sige, thank you. Aba, nire-request. Kuya Kevin, nire-request. Sige, ikaw, last na to, last. Siguro yung success is, kumbaga, naging kontento ka sa kung ano yung nakuha mo. Wala kang reklamo. Sa na-achieve mo sa buhay mo. At sa tingin mo na happy ka. Ayun yung success para sa'yo. Kayo. Hindi, it's not about kung ano yung natapos mo, kung ano yung na-achieve mo sa trabaho, kung ano yung nagpa-kontento sa buhay mo. Ayun. At nagpa-improve sa'yo. Ayun ang success para sa akin. Okay. So, yung mga sagot nyo, wala namang doon, lahat naman yun ay tama naman yun. So, sa ating modern world ngayon, kahit nga lumabas tayo, mag-interview tayo dyan, mag-ambush tayo ng interview. So, kung ano yung ibig sabihin ng success para sa kanila. Siguro, maka 20 tayo o mga 30 man lang interview dyan. So, maaaring iba-iba yung sagot nila, regarding the ideas of success. Kung magkikita nga kayo, siguro kami, may mga edad na kami. Siyempre, uso yung reunion, di ba? Brother, sa mga nag-aaral. Siguro, mga 30 to 30 years, after makikita kayo. Magkakamustahan kayo. Sasabihin, kamusta ka na? Ano ba, atin? Saan ka nagwo-work?
Ganun ba, di ba? Si ano, ganito, nasa abroad. Yeah. Alam ko, doon na nakatira eh. Kasi ang taas na ng posisyon nun. Yeah. Sabi nga nung biniro, saan ba na nyo? Nasa 20th floor, kaya pala mataas ang posisyon. Kaya biniro nga, kaya pala. So medyo sa atin, no, yun ang definition, yung, kumbaga, yung career, ano? Yung ano man yung na-achieve natin o accomplishment. So, kaya maaaring masabi ng iba na successful na yung batchmate ko na yan, yung classmate ko na yan. Kasi marami ng marami ng ari-arian yan. Malaki yung bahay, malamansyon, tapos maraming sasakyan, mamahalin pa. Ang daming negosyo. Malamang, siyempre, ang daming pera niyan. So yung mga nabanggit nyo, na-mention nyo, hindi po masama yan. Or there is nothing wrong with that. So, question uli, what does success look like for you? So sabi niya, no, success is defined as accomplishment or aim of a purpose. Kasi pagdating when it comes to understanding kung ano talaga yung sinasabi ng Bible about success, it is helpful na makikita natin how the Bible addresses some definition of success that people in our world have, kung ano yung meron. Though, yung iba, they consider power, influence, and prosperity to be the highest of goals. Yan. So, saan ba nanggaling ang success? So, hindi yung galing ka doon sa CR, sasabihin mo na success, ha? Hindi po yun. Ang success ay nanggagaling po sa ating Panginoon. Yan. Success comes from the Lord. So, sabi ng James 1:17, sabi diyan, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Kaya ang success ay tinutumbok niya, at God's purpose sa ating mga buhay. Ang Diyos ang nagbigay ng mga good gifts, so He may give us those things. Yun yung nagbibigay sa atin. Kaya yung mga gifts na nare-receive natin galing sa Panginoon, ang ating responsibility lang, yung pagmamanage to steward, na handle natin yung mabuti sa ating buhay. Kaya kung babalikan natin yung mga taong ito, na sasabihin natin pinarasper ng Panginoon o successful yung kanyang mga ginawa. Next, Mami. Yan. So kilala naman natin si Abraham, pinayaman siya ng ating Panginoon. Ang daming cattle, libo-libo yan. Ano ba yung cattle? Baka. Mga domestic animals yan, So lupain, ganun din. Tapos gold and silver. So yung currency dati noon, yan, mga ginto tsaka pilak. Tapos mga, yung bronze, tanso. Yun, mga tanso ang dati ang ang bilihan doon, yung palitan ng parang pera. So si Isaac, syempre, pagka, anak ni Abraham, so mamanahan siya, pinamana na yung kayamanan niya. So, eksaktong mayaman na rin talaga niya si Isaac dahil galing sa kanyang ama. And then, ganun din si Joseph. Kilala namin si Joseph, di ba? Yung anak ni tatay niya si Jacob. Become second on command sa Egypt. So, pero na-spur siya ng Panginoon, naging successful siyang leader. So, siya yung namahala ng buong Egypt. And then, si Job, ganun din. Alam natin si Job, pinayaman din siya ng Panginoon. Sabi niyan, greatest of all the men of the East. And then, apparently, nawalan siya ng ari-arian, nawala lahat. And then, God gave Job back the double the amount ng nawala sa kanya. So, binalik ng ating Panginoon. Parang hindi ko nalagay si Solomon dyan nalimutan. Si Solomon, ganun din, Isa pinakamatalino at mayamang tao na namuhay noon. And then, ganun din yung mga wives niya, Ang dami. So, ngayon, what constitute o bumubuo ng success sa ating buhay? Is it having o magkakaroon tayo ng mga ganyang possession? Or being famous? Or sabihin nating popularity? Or being praised by your peers? Or yung mga kasabayan natin na
totoong nangyayari to, yung nakikipagkompetensya ka doon sa mga kasabayan mo, di ba? Mga kapitbahay mo, o kaya sa classmate mo. Kung ano yung meron siya, kung ano yung na-achieve niya, gusto mo rin yun, di ba? Ganun din yung attitude natin. O kaya naman, is it finding yung life partner natin? Siguro yung mga single dito, ipinagpe-pray din yung right wife or right husband na gusto nila. So what do you actually pray, di ba? So sabi niya sa Genesis 24:12. No? Then he prayed, Lord God of my master Abraham, make me successful today and show kindness to my master Abraham. So sino yung nagpe-pray diyan? Yung servant ni Abraham. Na dapat inutusan kasi siya maghanapan mo na asawa to si Isaac. Ang nakita si Rebecca. Yun yung story niyan na sinasabi. Pati nga yung pag-aasawa, di ba? Humihingi tayo ng tamang mapapangasawa. Diba? So ngayon, maraming taong nagdarasal diyan in finding So iba ngayon karamihan sa atin hindi lang ayun ang pinagpe-pray. Kaya sinabi sa mga estudyante na makatapos mag-aaral. So dapat yun din pinagpe-pray natin sa success ng ating exam, dapat pumasa tayo. Mga board exam, importante 'yan. And then ganun din yung sa sports. Kung sino yung mga may potential sa sports dito na dapat maging successful akong manlalaro, athlete. Kung meron diyan may potential, di ba? Magta-try out ako for varsity. Yung nag-aaral ako sa FEU, player po ako ng institute namin. Ini-encourage ako mag-try out sa varsity, sa FEU. Nagdadalaw isip ako sabi ko, titingnan ko muna. Kasi alam ko, palakasin din dun Kung may kakilala ka doon, talagang ipapasok ka. Kasi pag wala kang kilala, narinig ko noon, parang bangko ka lang or anything na baka hindi ka talaga paglalaruin. So, yung ganun din yun, yung mga negosyo, ganun din, Pinagpe-pray din natin yung maging mag-click yung ating negosyo. Sino yung nag-i-start na magnegosyo rito na kahit maliit nag-uumpisa na? Siyempre, pinagpe-pray din natin yun, di ba? Na kung makiklik to, Lord, sana tuloy-tuloy po. Di ba? Ganun din yung ating career kanina. Yung mga narinig natin na yung job na sooner or later, pag ako yung nakatapos, magkaroon ng magandang job, di ba? Ayun ang target natin, di ba? Amen? So, yung bata-bata nga po ko noon, siguro parang tagal na noon mga 80s or 90s. Nag-aaral pa ako noon. So, ang pagkakaintindi ko sa ng success ay yung kasi nakita ko kasi yung mga magulang ko noon, sila nanay, si tatay, work hard, they work hard, strive hard. Tapos after that, yung sa mga bunga ng pinagpagura nila, yung sipag at tiyaga nila, nakita ko yun. Isang hating gabi na minsan umuwi. Galing ng sa paghahanap buhay. So, siyempre, ang kapalit naman nun, siyempre, material tsaka financial blessings. So, yun yung nakikita ko nung ako yung medyo bata-bata pa. Kaya tayo bilang Christians, o tayong bilang mga believers, madalas tayong nalilito kung ano yung view ng success. So, ma-confuse ba kayo sa about success in life? Kasi kung napapaligiran tayo ng tao ang ibang tao, palagi constantly pushing to you, to succeed, Karamihan sa atin, mga magulang, di ba? Ito, kanya, Lindsay, ito ang gawin mo. Si Hector, di ba? Siyempre, minsan attitude ng behavior natin ng mga magulang, Ito, gusto kong gumagan ganito. Hindi, ito gusto ko para sa iyo, Hector. Yan. Di ba? Kasi hinahabol natin yung success, di ba? Ito para sa iyo, hindi yan para sa iyo. So, ang mundo, sinasabi sa atin, what success should look like. Pero tayo mga believers, again, meron tayong malabong paniniwala na hindi ito ang tunay na tagumpay. At ang Diyos ay merong mas mabuting plano sa atin.
Ang issue po dito is not whether tayong mga believers ay dapat magsikap o mag-strive hard for success. Iba sa atin mag-agree that God deserves our best. Pero the real issue resolves around the question, ano talaga ang success talaga yung para sa atin? The issue of success ay complex po yan, tsaka komplikado. Pero itong observations natin ay maaaring makatulong. Sabi diyan, true success in life is defined by God at hindi tao. Diba, madalas natin pinagdadasal, Lord, i-prosper niyo naman kami, yung pamilya namin, yung asawa ko, mga anak ko. Lord, pagpalain niyo po ang aming mga buhay. Diba, madalas yun, di ba? Amen ba? Agree kayo? Kaya ang Diyos, ang desire para sa atin is to prosper us as defined by Him. Sabi nga dyan sa 3 John, sabi diyan, chapter 1, tsaka verse 2, or in verse 2, sabi diyan, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health even as your soul prospers. So ang gusto ng Diyos, mag-prosper tayo sa lahat ng paraan. Pero above all, o higit sa lahat, pati ang ating mga soul mag-prosper. Hindi lang yung mga bagay na nasa mundo. Say clearly a different measure of success that the world offers. Makamundong tagumpay, the success na laging sinasabi na to strive hard or pagsumikapan natin para ma-meet yung set of standards established by a person. Mga standards na yan may be true or false. Mga standards na yan ay makikita natin sa mundo na ito ang dapat mong gawin. Ito dapat ang ma-achieve mo, ma-establish mo. So, pero I suggest na hindi ito po yung nagpapahiwatig o nagko-constitute ng true success. Para sa mga Christian, tayo, tanging Diyos lang ang can define the success. So, siguro, i-consider natin itong mga taong ito. Siguro yan, kilala nyo ng mga yan. Sino hindi nakakakilala dyan? Pag hindi nyo nakilala yan, pakikilala ko sa inyo. Ayan. Siguro yung mga nakasulat dyan, despite of their incredible success, in the field of, saan yan? Yung mga music, acting, tapos, iba ito, fashion designer to, Ayan. Mga yayaman yung mga yan, mga masikat. But still, the result was an emptiness inside. Ano yung cause ng nila? Na-obserbahan ko yan, sinik ko yung yung talagang nila, talagang number 1 ng niyan drugs. Kasi pag nagda-drugs ka, pag may problema ka, parang nawawala problema mo Parang ang tingin mo sa sarili mo, perfect So although hindi naman na sinasabi na totally na hindi nila ginawa 'yon. Pero sa news, kung maso-search niyo sa internet 'yan, yung mga taong 'yan ay talagang sinaktan nila ang sarili nila. Siguro nabalitaan niyo rin yung bago-bago, yung dating member ng One Direction, di ba? Si Liam Payne. Nakita ko doon sa binasa ko yung partial autopsy niya. Pink cocaine naman yung binanatan. Pink cocaine. O pink mayroon yun may pink pala. Dati white ngayon pink naman. So parang nag-evolve yung yung drugs Kumbaga nagle-level up. Dati yung cocaine white lang, ngayon color pink na no? So ang point dito, kung sinabi ko to, dahil kahit ano yung kasikatan mo, kahit anong kayong pagiging popularity mo, maging mayaman ka man, pero pag walang Diyos sa buhay mo, walang Kristo, magiging emptiness pa rin yung pakiramdam mo. Wala pa rin. So, sabi sa Mark 8:36, sabi diyan, what do I benefit? Do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Kaya tayo, naninirahan, dito tayo
sa mundong to, very materialistic world. At least sa US, no, napakaraming mga bagay o stuff doon. Hindi natin nga alam kung saan nilalagay yung mga yun eh. Ganun di ba, Nay, pagka sa Canada, pagka yung sobrang dami ng gamit, meron silang facilities doon na parang yung things, yung storage. Ano yun, nirerentahan yun. Kaya pagka sobrang dami nung mga gamit mo, doon mo nilalagay. Alam ko, inaangat pa yung ganun yun. Tapos, papasok mo lahat yung gamit mo. Ano yun? Parami yun. So, yung mga naglipa na yun doon. O yun, sa Canada, meron din daw. Sabi ni Nanay. So, yung bang mga bagay na yan, o yung ginagawa sa dami ng resources, ng possessions, o pag-aari nila, actually, nadidetract ba yan? O talagang nakakabawas from what is really important? Diba? Masyadong madalas, ating mga possession, nagiging Diyos na natin yan. Tapos, nasasakripisyo pa pati yung kalusugan natin. Pati yung pamilya, yung relasyon mo sa mga anak mo. Hindi lalo na yung relasyon natin sa Diyos. Maaring mawala. Na dapat i-obtain natin yun. Then, sabi nga ng Panginoon Jesus sa Mark 8:36, habang wala naman inherently wrong o likas na mali o masama sa dami ng pag-aari mo. Ang kailangan lang natin ay mag-ingat. Mag-ingat that we keep our priorities on eternal kaysa sa earthly. Ayun ang sabi ng Panginoon. On the things that will last rather than things that are perishable. Yung nawawasak. So don't lose your soul for the sake of material goods. Yeah. Kung matatandaan niyo yung tinuro ni Pastor Rollins, no? The parable of the rich fool, na mo na yun? O yun. Luke 12 yun, Luke 12:13-21. Ang taong yun ay talagang totally binless ng Panginoon. Kanyang lupain, produce plentifully. At patuloy siyang pinagpapala ng Diyos. Pero instead of using yung his increase o yung pagiging masagana sa will ng Panginoon, siya lang ay interesado sa sa pagpapalago, pagmamanage ng kanyang kayamanan. Kaya sabi niya, magpapatayo ako ng mas malaking storage. Gigibayin ko yung maliit, tapos magpapatayo ako ng mas malaki para magkasya. Nung sa gayon, pwede na ako mag-easy-easy, sabi niya. Mag-chill-chill na lang ako. Tapos maaaring na sigurong maisip niya, magre-retire na lang ako. Ibig sabihin, magpapakasarap na lang siya sa buong buhay niya. Yun yung niya. Sabi ng Diyos sa kanya, hangal. Sige, kumain ka ng kumain, magpakabusog ka. Mag-Netflix ka buong araw. Mag-video games ka buong araw. Huling gabi mo na ngayon. Sabi ng Panginoon. Tapos, kinlose ng Panginoon yung story by saying, ganito ang mangyayari sa kanya o sa mga taong nag-iimpok ng kayamanan para sa kanyang sarili lamang. Hindi siya mayaman sa harap ng Diyos. Kaya ang point ng parable na ito ay sa atin ay huwag tayong devoted o mapagmahal sa pag-iimpok ng kayamanan. Kaya merong interesting point dito sa parable na sinabi ng Diyos sa kanya. At kanino kaya mapupunta yung mga pinagpaguran ko, yung kayamanan ko, kanino kaya maiiwan? Ito it echoes sa sa the thought sa sinasabi sa kay Solomon. Sa Ecclesiastes 2:18. Ang sabi niya, I came to hate all my hard work here on earth, for I must leave to others everything I have learned. Ito, parang ibang verse nung nasa akin eh. Nakalagay dito, I hated all my toil, in which I toil under the sun, seeing that must leave it to the man who will come after me. So, halos parehas din, pero ibang version to. So dito sinasabi ni Solomon na naiinis siya sa kanyang kayamanan. So, pambihira ito si Solomon, naiinis sa kayamanan. Sa atin, parang hindi tayo mainis, wala tayong kayamanan. So yung attitude niya, syempre si Solomon, yung pinanganak, mayaman na siya eh. Tapos lalo pang nadagdagan yung kanyang kayamanan nung na siya'y naging hari.
So, meron tatlong reason kung bakit nainis o naasar si Solomon sa kayamanan niya. Ang nakalagay diyan, we can keep it. So, darating ang araw na tayo mamamatay. Darating ang araw na si Solomon ay mamamatay rin at iiwan ng lahat to his successor. It reminds us yung warning ng Lord sa atin, sabi ni Paul sa 1 Timothy 6:7. Hindi ko pa nalagay. Proverbs yun nandiyan. Sabi niya sa 1 Timothy, na wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong dadaling pag-alis dito. Yun yung ibig sabihin ng 1 Timothy. Ang sabi nga dyan sa Jewish Proverbs, there are no pockets in shrouds. Yung shrouds, ito po yung piece of cloth. Yung pagka namamatay, di ba? Yung binabalo, parang mami. Pagano. So yun, walang bulsa yun. Kaya pagka namatay, wala tayong maisisilid. Kaya yung ibig sabihin yan. Kaya tayo lang yung we are stewards of our health, of wealth. God ang nagpo-provide at saka siya yung may-ari. Kaya meron lang tayong pribilehiyo na i-enjoy ito at gamitin saan? Sa glory of God. So yung kaninang mayaman, nabanggit natin na gagawin lang niya sa kayamanan niya, pang sarili lang. Hindi niya ipapagamit sa Panginoon. So number 2, o yung pangalawa, kung bakit naiinis si Solomon sa kayamanan niya. Nakalagay diyan, we can't protect it. So it is bad enough na dapat nating iwanan ang ating kayamanan. No? But even worse na maaring iwanan ito to somebody who will waste it. Kunwari, he or she is a fool o siya isang hangal, tapos yung pinagpagura mo, ibababaksakin lang niya. Si Solomon, hindi niya alam yung at that time eh. Pero merong anak si Solomon, di ba? Si Rehoboam. Si Rehoboam would do that very thing. Alam natin si Rehoboam ay partially obey God, soon went his own way. Tapos yung kingdom niya, things did not go well for his kingdom. Sabihin, nag-disobey si Rehoboam. Kaya hindi natin pwedeng protektahan yan dahil minsan sinusubungan pa natin gumawa ng mga will. Yung testament, di ba? Siguro, applicable to sa mga talagang maraming ari-arian. In such a way na hindi masasayang yung wealth mo pag gumawa ka nun. Pero hindi lagi nagtatagumpay yun. Maaaring magtagumpay, ilang percent lang, pero laging hindi magtatagumpay yan. And then, ang sabi sa pangatlo, kung bakit naano si Solomon, we can enjoy it as we should. Kasi kung lahat ng gagawin mo ay isipin mo lang yung yaman mo at may stress ka lang, di ba? Pag lagi ng gagawin mo, mag-aalala ka about what will happen o anong mangyayari dito. Gagawin mo lang miserable yung buhay mo, di ba? Sabihin mo sa sarili mo, ako gumawa lahat and then iiwan ko lang with somebody na hindi naman siya nagtrabaho. Kaya ang question nga diyan, fair ba 'yon? Sabi siguro ng ibig sabihin niya ni Solomon. Fair ba 'yon, Lord? Ako yung nagpakahirap tapos iiwan ko lang doon sa tao na hindi naman nagpagod. We spend days in yung paghihirap at kalungkutan. Minsan nga mga hindi pa nga nakakatulog, di ba? Sobrang pagod sa pagtatrabaho. Mga nagkakaroon ng sleepless night, di ba? Na-experience niyo 'yon? Pag sobrang yun ang nangyayari. And then our heirs o yung tagapagmana natin, hindi naman nila na-experience 'yun. Sarap ng buhay, di ba? Pag kain tulog, tapos pa cellphone lang, di ba? So parang yung lahat na yun ay walang saysay. May isip mo. Tapos sabi pa nga dyan sa verse 22, what does a man, people pala yan, ibang version sa akin. What does a man get for all the toil and anxious striving with which he labors under the sun? Kaya dapat hanggat kumikita pa tayo, malakas pa.
Para ma-enjoy na mo naman yung kung ano yung meron ka ngayon. Kasi sooner or later, iba na ang mag-i-enjoy niyan. Hindi na ikaw. Diba? So, yun yung tatlong bagay na na kung bakit na irita si Solomon sa kayamanan niya. In obtaining sa pagkuha ng success sa buhay ay laging merong involves na cost yan. Diba? Nung narinig yung mga sinasabi nung na kailangan mag-strive, magsumikap. Diba? Siyempre, nag-google tayo ng oras diyan eh. Diba? Ang ability mo, tsaka ng resources mo na may have been better invested sa ibang mga areas. Diba? For example, pagka ang haba-haba na ng pagtatrabaho mo, you're working for long hours, maaring magdala niyan ng promotion. Correct ba? Correct? Panay ang overtime, di ba? Yung iba kahit hindi na inaano yung overtime, basta makilala siya ng boss niya. Yes, sir. So magdadala ng ng kasipagan, no? Magdadala din ng siyempre promotion o increase. Pero baka naman mawala naman yung relationship mo sa sa spouse mo. O sa mga anak mo. O pwede rin sa relasyon mo sa kapwa Kristiyano mo. Eh siyempre, mawawala rin na yung pwede rin mawala rin yung relasyon mo sa ating Panginoon. So dapat, well-balanced lang. So any success sa buhay, talagang may nag-e-effort tayo. Diba? Wala namang nagsasuccess na walang effort. Diba? It takes effort talaga. Your job is to invest the effort where it achieves long-lasting, eternal, and true success in life. Sabi nga dyan sa Colossians, whatever you do, work heartily for the Lord and for men, knowing that from the Lord, you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. Not human masters. So you spend time and commitment pagpunta lang dito sa church. Diba? Nag-google ka ng oras. Naligo ka ng maaga. Nag-almusal ka. Diba? Tapos sa ating pagpa-Bible reading. Diba? Nag-spend ka ng time. Diba? Sino yung na sumusunod? Yung Bible reading natin. Then, pag-attend natin sa midweek, yung mga midweek dito, di ba? Imbis na nag-google din tayo ng oras doon. Imbis na umuwi tayo, tsaka umuwi sa bahay at magpahinga, so nagagawa pa natin pumunta. Di ba? Pero hindi sa youth live, yung mga estudyante, o sila, Kuya Remard, may trabaho, imbis na maghilata lang sa bahay, di ba? Kumain, matulog. Pero, nag-spend sila ng time dito para sa Panginoon. Pero yung mga yan ay mahalagang hakbang yan towards success sa relasyon natin sa ating Diyos. Huwag tayong mag-i-invest sa time, money, and effort sa short-term gain lang. We must play the long games for eternity. Diba, bawat isa sa atin nga, tayo yung pumipili kung ano yung ipupursu natin, di ba? Each person can choose what to pursue. Joshua 24:15. Sa akin, pinaiksi ko lang sa akin. Pero yan, magano mo yan. So, bawat isa sa atin, pwedeng pumili, kung anong gusto to pursue sa buhay. Meron kayong nakitang mga Christians na nagpupursue all kinds of things. Ilang mabuti, ilang masama. Yung iba, importante. Yung iba naman, just a complete waste of time. So, which successes are wise to pursue and which are foolish to pursue? Ito yung si Joshua, ito yung story ni Joshua na yung mga tao, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya sabi nga ni Joshua dyan, sige, kung ito yung Diyos mo, ito yung sambahin mo. Kung ito yung Diyos mo, ito yung serve mo, sumbing mo. Pero kami, as for me, in my house or my household, we will serve the Lord. So, pinili niya yung sa ating Panginoon. Ang pipinili niya. Pero yung iba, pinili kung ano yung gusto nilang piliin. So, the pursuit of success is a choice. Sabi niya.
Is it yung paraan mo o yung paraan ng Diyos? So may tanong uli, sabi diyan, what am I choosing by pursuing this particular success? Ano ba yung pinupursu ko? Ano yung pinipili ko? Yung nagtatagal ba o something na nagpe-perish or temporal? So, natin, i-ano natin sa, isip natin kung ano ba yung pinupursu natin sa ngayon. So, how do we succeed naman? Paano ba maging magiging matagumpay sa buhay? 'Di ba? Maraming sagot kanina, 'di ba? Tulad ni Kuya Kevin, ni Kuya Christian. So tama na may mga sagot nila. How do we succeed? Paano nga ba? Ito po yung ating key scripture natin. Sabi diyan, study this book of instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then you will prosper and succeed in all you do. So, na-notice nyo ba kung ano yung papaano? So, ang linaw, di ba? Hindi naman kaila na mag-meditate lang tayo and then i-obey natin ang Panginoon and He will prosper us. So, itong passage na to na binasa natin, this could be the foundation of biblical success. Ito yung pinaka-pundasyon niya. So, ano mga command ng Panginoon dyan? Sa ibang version kasi dyan, meron dyan, His law shall not depart from your mouth. Yung nga sinasabi ni Joshua, His law shall not depart from your mouth. Meditate it day and night. Yung second command. And then yung third, observe to do, o yung obey His word. Yung pangatlo. So ito lang ang gagawin nyo, sabi ng Panginoon. Pagpapalain ko kayo at lahat ng gagawin nyo ay magtatagumpay. So bago natin makamit yung prosperity tsaka yung success in life, may mga condition ng ating Panginoon. So si Joshua ay nag-take over diyan, yung story na yan. As their new leader after the departure of ni Moises. In this chapter, God encourages yung mga leader niya, si Joshua. And then, may mga sub-leader din si Joshua doon, kinakausap. So, in-encourage din ng Panginoon yun. The key factor dito is to meditate and obey God's word in order to prosper and succeed. Key to spiritual success is eating His word and doing His word. So, eating His word, sabihin yan, meditating. Biblical meditation. Ang ibig sabihin dyan. So, according to, Webster yan. So, kasi pag naisip natin tungkol sa meditation, ano ang pumapasok sa isipan natin? Siguro, yung mga nakaupo sa sulok, na tahimik, nakaupo, or emptying one's mind, o kaya, nagko-concentrate, nagpo-focus your inner self. And then, according to Webster naman, sabi dyan, ni Miriam, to meditate ay madalas engaging in mental exercises para sa ma-reach a certain level of spiritual awareness. Ngunit yung ibang meditation ay makikita natin sa Old Testament. When someone meditates on God's word, it involves repeatedly o paulit-ulit na nagre-reflect, sumasalamin sa atin yung word of God in order to conform o umayon sa buhay ng isang tao sa salita niya. So sa huli, instead of oneself, ang focus ng meditation, dapat kay Lord ang focus. Nasa sa Psalms 63, verse 6. Hindi ko ata na input dyan. Tapos yung His work, yun yung focus natin sa Psalms 77, verse 12. Kung i-take note nyo na lang. Psalms 77, verse 12. Yun. And then, in-focus din natin, His law. O yan na yung sinasabi niyan. Psalms 1, verse 2. So probably, binabasa yan, nire-recite ng malakas. Kasi in time niyan, sa ancient world, very rare yun sa kanila. Yung silent reading. The verb meditate ay kadalasan translated to utter, groan, or declare. So therefore, yung minimension na meditation dyan sa Old Testament, kay Joshua,
For sure, ano yan, may sound. Malakas. Kumbaga, parang ganito, no? Kasi binabasa niyan ganyan. So nakikinig yung mga taga-Israelita, mga Israelita. Kaya naman si Joshua, sa kanya, sabi sa kanya ng Lord, to keep the book of law, hindi sa puso or sa isipan. Pero dito, iba, di ba? But one, his mouth. Sa New Testament, sinasabi, di ba? Na isa puso, isa isip. In this ano naman, ay shall not depart from your mouth. According kay Joshua, sinabi sa kanya. Ibig sabihin, next slide, mami. Ayan. Shall not depart from your mouth. This book of law ay dapat constant topic of your conversation. Sabihin, pagka nag-uusap tayo, dapat ito yung palagian pinag-uusapan. Bakit? Bakit ito dapat ang pinag-uusapan? Kasi because you shall meditate on it day and night. Yan. Ngayon, ano mang iniisip mo buong araw? Ano mang iniisip mo buong gabi? So, yung iniisip mo yan, sabihin, lalabas yun. You will show up yung iniisip mo. Kung iniisip mo yung Word of God, yun yung mailalabas mo sa bibig mo. Diba? Kasi kung ibang iniisip mo, iniisip mo lagi yung ganitong mga bagay. Kung iniisip mo na, kunyari, may iniisip ka ng mga negative, mga kalaswaan. So, ang malalabas mo, kalaswaan din yun. Kung iniisip mo yung puro kahalayan, puro negative na thoughts yung nainis mo, hindi lalabas. Pero pagka ang lagi mong iniisip, minimeditate mo ang salita ng Diyos, yun ang magiging bukang bibig mo. Hindi, sabi din ng Diyos sa kay Joshua, you should saturate o magbabad, mag-soak. So, yun ang inuutos sa atin ng Panginoon, na magbabad. For Himself, sa salita niya. Dapat maging dominant daw sa kanya yung pagbababad sa salita ng Diyos. Sa buhay niya. So, ganun din tayo. Dapat magbabad din tayo. Hindi magbabad kung saan-saan. Kung ano-ano yung binababad natin sa oras. Diba? Yung nabanggit ko na kanina, yung imbis na magbawas tayo ng mag-decrease tayo ng pagmanonood ng Netflix. Na? Maraming kasi mga Korean novela magaganda no? So, tapos iba nag-YouTube, no? FB. Tapos yung bago ngayon, mga nagre-reels, no? Nagbababad sa pagre-reels. So hindi naman masama yung mga yan. Ang dapat limitahan na lang natin, di ba? Ako nag-aano rin ako, hindi naman nag-aano na, pero nililimitahan. Parang sumusobra na yata ako. Iba naman. So dapat napakalinaw yung sinasabi diyan na tayo magbabad. Mag-saturate tayo do sa salita niya. Then ang sabi diyan, what it meant for Joshua. Anong ibig sabihin nito kay Joshua? Kasi kino-conquer nila yung pinaplano niya i-conquer yung promised land. Hindi sinasabi ng Lord sa atin dito na binigbigay si Joshua ng military or economic advice. Ang pinakamahalaga dito to his success would be spiritual. Ang success pinag-usapan dito, yung meditating, observing, yung obeying the law. Dapat ito ang ating first and foremost priority niya. Kung wala ito, magiging failure yung kanya magiging leader. Diba? Ang daling sabihin, di ba? Pero ang hirap gawin. Kung mababasa niyo yung naunang verse diyan sa Joshua 1:8, yung mga 6, 7, di ba? Ang sabi doon, it takes strength and courage. Para magawa mo yun. For to be strong and courageous, does not refer primarily to be strong and courageous sa pagkikipaglaban. Dapat may lakas ka, tsaka matapang ka. Pero ang tinutukoy dito, for being strong and courageous, ang sabi diyan, when living ang obedient life, devoted sa instruction ng ating Panginoon. So si Joshua, yung success niya in conquering the enemy sa Canaan, ay base lang sa devotion to the Word of God. Hindi might ang pinag-uusapan dito, hindi strength.
kundi meditating and obeying. So, punta naman sa pangalawa, doing His Word. Sabi ng doing His Word. When we obey God's Word, we can expect great reward. So, malinaw po yun. Sabi rin dyan sa James 1:25, if you do what it says and don't forget what you heard, then God will bless you for doing it. So kung ginagawa mo ba yung sinasabi, kung ano yung sinasabi at hindi mo nalilimutan yung narinig at ginawa mo to, for sure, ipaprosper ka ng Panginoon. Hindi nga, inauna nga pang verse dyan, 22 and 23, sang James, hindi ko lang nailagay dyan. Sabi dito, but don't just listen to the God's word. Dapat gawin mo. You must do what it says. Otherwise, niloloko mo lang sarili mo. Diba? Kung ano may nakikinig sa salita at hindi mo namang ginagawa, para daw yung sumulyap ka sa salamin. Tapos umalis ka, pagkatapos hindi mo na alam, nalimutan mo na itsura mo. Diba? Kaya nga yung partial obedience, considered disobedience. Tapos yung delayed, ganun din. And then, kung nag-hesitate kang sundin ng Panginoon, are also disobedience. Ang gusto ng Diyos, buong buo. You must obey God wholeheartedly. If you obey God in all our heart, nakangiti ang ating Panginoon. He smiles at us. Pero pag hindi tayo sumusunod, nag-grieve. Nalulungkot. Diba? Nakasabi sa Bible pag ang Holy Spirit nag-grieve. So, wag natin palungkutin. Diba? Huwag tayong tutulad kung kilala nyo si King Amasaya ng Judah. Diba? Sabi, he did what was right in the eyes of God, but not wholeheartedly. Hindi ko nakalagay dyan. Bali, sa 2 Chronicles yun, 25. Verse 1 and 2. Kung babasahin nyo. Diba? Pag sumunod tayo sa Diyos, hindi 50, hindi 80, hindi 90%. Dapat gusto niya buong buo. So yung naging attitude ni King Amasaya nung story na sinasabi ko, unstable. Tsaka double-minded yung kanyang pag-iisip. Pero sign na yan ng na tinatrust lang niya yung his own wisdom and abilities kaysa magtiwala sa Diyos. So anong nangyari sa pag-disobedience ni King Amasaya? Kung mababasa niyo yan, na-captured siya ng kaaway. So yun yung consequence. Pag hindi ka sumunod, may mangyayari. So disobedience to God's word or instruction ay pwede kang ma-curse. Ibig sabihin, to be empowered to fail. A cursed man cannot succeed. Ang Diyos, magre-release ng blessing yan upon those who will obey His word. Under these blessings, it is impossible for a man to fail. Kasi pag hindi ka sumusunod sa Panginoon, di ba? Hahabulin ka ng sumpa. Natandaan niyo yung prodigal son, di ba? Hinabol siya ng sumpa, di ba? Nilustay niya yung kayamanan na binigay sa kanya ng kanyang ama. Ano nangyari? Kasi gusto lang niyang magpakasarap, di ba? So, anong nangyari sa kanya? Di ba? Naubos. Pati nga kaning baboy, yung pagkain ng baboy, kinain, di ba? Sa sobrang hirap niya. So, kahit nga saan kang lupalop mapunta, sa disyerto ka naman mapunta, pagka sumusunod ka sa Panginoon, sa kang salita niya, pagpapalain ka niya. Kung saan bansa ka man pumunta, di ba? Yung pagkain sa table mo, pupunuin ng Panginoon yun. Susunod ka lang. Ang nagiging problema lang sa atin kapag tayo ay nakakaranas ng prosperity o ng kasaganahan, ng tagumpay sa ating buhay, sabi nga sa Deuteronomy 8, kasi ang sabi ng Panginoon doon sa Deuteronomy 8:10-19, itong panahon na to na ikaw ay mag-iingat, sabi ng Panginoon. Beware na inyong abundance o yung kasaganaan mo ay wag mong kakalimutan ng Diyos.
at magsuway sa aking mga utos. And then, inulit na naman ng Panginoon, be careful. Do not become proud and forget the Lord your God. Inilabas ko nga kayo sa Ehipto eh. Diba? Tapos pinakain ko kayo sa disyerto ng mana for 40 years. Diba? Ginawa ko ito to humble you and test you para sa inyong kabutihan. Para hindi sasabihin, ito yung pinaka-delikado, na sasabihin mo na, I achieved this everything on my own abilities and strength, on my own energy. Sabi rin ng Panginoon doon, alalahanin niyo ako dahil ako ang nagbibigay sa inyo ng kapangyarihan na magtagumpay. Ako nagbibigay ng power to be successful. Tapos nag-warning na naman ng Panginoon, sinisigurado ko sa inyo, pag nalimutan niyo ako at hindi kayo sumunod at sumamba kayo sa ibang Diyos at sumamba, sigurado ko sa inyo, you will be destroyed. Sabi ng Panginoon. So ano nakikita natin doon? Yung pride. Kasi pag umangat ang buhay, pag sumasagana, nalilimutan ng Diyos. Tapos sasabihin mo pa, ang galing ko. So ano nangyari? Yung pride, naging pumapasok na sa puso natin. Pride is essentially worship. Diba? Kasi hindi mo na yung worship yung taong, yung God na nagbibigay sa iyo, nagpapala sa iyo. Yung sarili mo na ngayon yung ni-worship mo. Diba? Imbis na ang Diyos ang mag-credit, ikaw na nagbibigay, nagkakaroon ng credit, hindi ang Diyos. Diba? Kung nakilala niyo si John, yung member ng Beatles, sino nakakilala ng John? John Lennon nga, tama. John Lennon. Si John Lennon, kilala lahat? Di ba, sikat sila, di ba? Doon, 1960s ba? Tama. 1960s yun. Maraming kantang sumikat. Di ba? Nag-boom sa buong mundo. And then, suddenly, sinabi niya, made siya ng statement na they are more popular than Jesus. Sabi niya. So, paano siya nakarating doon na sinabi niya na mas popular sa Diyos? Diba? Kasi nagse-self, na siya? Worship na sa Kanya. Diba? Imbis na ang Diyos ang pasalamatan, imbis na ang Diyos ang papurihan, sarili na niya. Yung nalaman nyo, na-publish yun na sinabi niya sa US o Australia yata yun. Yung mga album na bumili, sinira. Kasi galit eh. Tapos yung mga disc jockey, imbis na patugtugin yung mga kanta, hindi na pinatutugtog. Kasi na gagalit sa kanya sa statement ng ginawa niya. And then kinalaunan, ano nangyari sa kanya? May pumatay sa kanya. Tingnan mo, nakita niyo yung consequence. Then ganun din yung King of Assyria. Kung mababasa nyo, sa Isaiah naman yun. Nakita ko. Na, kasi binabantaan yung lugar nila, Hezekiah. Sabi, huwag kayong maniniwala niya kay Hezekiah. Kasi, manloloko yan. Hindi tunay na magsasave ng Diyos niyo yan sa amin. Makaka-capture namin kayo. Tapos, nung bumalik yung mga ministro. Tapos, sabi ni Hezekiah, nag-pray siya sa Panginoon na nagba-blasphemy to yung King of Assyria. And then, nagka-camp yun. 180,000 yung yung pinatay ng in-struck ng angel of the Lord. 180. So, kinabukasan, paggising nila, natutulog eh. Paggising na, patay. Ang natira, ang hari lang yata natira. Kaya nung umuwi na yung hari doon sa kanyang kaharian. Pero kinalaunan, namatay din naman siya. Ano nangyari? Nakita nyo yung consequence. Kaya dapat ang tamang attitude natin when God blesses us, when God give us success, we must always show humility in everything. O humbleness. Kilala niyo ba si John? Si John na naman ang example ko, nagtugma eh. Si John the Baptist. Di ba?
Si John nag-show ng tremendous humility. Ano naman siya, sabi niya ng statement niya, He must increase and I must decrease. So narinig niyo na yan, yung statement niya. Si John was the last prophet after Malachi. He is the one preparing, no, the way of the Messiah. So ang concern lang naman dito, kaya niya nasabi to sa He must increase and I must decrease. Kasi yung mga disipulo niya, parang siya, kinausap siya. Bakit, Sir John, bakit si Jesus nandun sa kabilang ilog? Nagbabaptize din, tsaka nagme-message din, nagpipreach din ng the same message. Tapos binabypass tayo. Diba? Binabypass. Dapat dito sila pumunta sa atin. Sabi ng ng mga disciple. Pero sabi ni John, in-explain niya doon sa mga sa mga disciple niya, hindi ko kiniklaim na or never ko kiniklaim na ako ang Kristo. Pero ako lang naman yung simply announcing the arrival of Christ. Ayun ang sabi niya. Kaya sinabi niya, He must increase, I must decrease. Si John, ina-acknowledge niya yung that it was by design na si Jesus ay magiging prominent. At yung ministry ni John ay unting-unting mawawala, magdi-decrease. Diba? I am just a messenger, sabi ni John. And the messenger of the Messiah would step out of the way. Hahayaan niya nang papasok yung kasi mag-uumpisa na yung ministry ng ating Panginoon in that time. Kaya yung eksaktong ginawa ni John. Pero naunawaan naman ng mga tauhan niya, yung disciple, yung kanya in-explain. So ito yung ginawa ni John, no? Isang incredible example of humility for us. Diba? Kasi si John, pwede namang pumasok sa nasa isipan niya na, parang nilalakpasan ng itong Jesus na to Kung ako nagbaptize sa kanya, tapos nagbabaptize siya ng iba doon. Diba? Dapat ako lang dito. So dapat, kung papasok sa kanya, ganun yung magiging magyayabang na siya, di ba? So yung pride na pwedeng umiral sa sa puso niya. Amen? So yung humility na pinakita ni John, dapat ganun tayo. Kung umaangat man tayo ang buhay natin, nagiging popular tayo, nagiging ano man yung narating natin sa buhay, umasenso tayo, umunlad tayo, ano man yun, dapat always show humbleness sa ating buhay. Amen? Tapos through success, ngayon, ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus, sabi niya, first, seek the kingdom of God and His righteousness. And then other things will be added. Ayan, kabisado na natin yan. Matthew 6:33. Our first and our top priority is to seek God. Wala nang iba. Ang Diyos, tiyak na i-bless tayo ng worldly success. Financial prosperity, sigurado yan. But this is no guarantee. Hindi po yung pinangako. Hindi lahat na ipapayamanin ng ating Panginoon. Diba? At yung yung pangako na sa ating Panginoon, pagka tayo believers na, maraming sa atin, mag-criticize, maraming mag-face ng persecution. Pero kung tayo mamumuhay ng godly life, sabi niya wala pala dyan, 2 Timothy 3:12. Kaya ito yung kung bakit natin kailangan to be, why we need to be strong and courageous. Kasi maraming mag-ano sa atin. Maraming magkukutya sa atin. If we seek God, meditate, and obey instructions in His Word, we will prosper. Of course, syempre, yung being saved and have eternal life, isang rin natin yan, na masasabi mo sa buhay mo na successful. Kaya yung next slide, Mami. Kaya yung true key to a life of godly success, ano sabi niyan? Meditating and obeying God's word. So ngayon, naintindihan natin, yung nagbigay tayo ng message natin ngayon kung ano talaga yung pagkakaunawa natin sa magiging matagumpay. Yun lang yun Meditating and obeying.
Amen? Let's pray. Tayo manalangin. Lord, thank you Lord sa umagang ito. Thank you Lord sa message nyo na binigay nyo sa aming ngayong umaga, Lord. Alam namin na kayo ang nagbibigay ng pagpapala sa aming buhay, Lord. Kayo ang nagbibigay sa amin ng strength at magiging ng energy sa aming buhay, Lord. Yung aming pangangatawan, aming physical body, Lord, na maaring manghihina, Lord, pero alam namin kayo ang nagbibigay ng kalakasan. Ganun din ang aming spiritual na minsan din, Lord, nanghihina kami, Lord. Pero kayo ang aming pag-asa, kayo nagbibigay ng lakas sa amin, Lord. Ganun din yung aming pagiging matagumpay sa buhay. Hindi lang dito sa na ang word na ino-offer ng world, kundi ang inyong mga salita, Lord, na siyang nagbibigay buhay sa amin, Lord. Hallelujah, Lord. Lord, thank you, Lord, sa bawat isa. Thank you, Lord, sa nakinig. Thank you, Lord, sa bagang ito. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.